ang larawang ito ay ang tinatawag na Kaktish Castle, isang napakalaking kastilyo na matatagpuan sa Slovakia. Sa kasalukuyan ay isa na itong tourist attraction. Ngunit noong ika-13th hanggang 18th century ay nasasakop pa ito sa Kingdom of Hungary. Pero sa kabila ng natural na kagandahan ng kastilyong ito, ay may mga kahiwagaan din o misteryo dito na nangyari pa noong ika-17 siglo. Naging pugad ito ng kasamaan noon ng isang kondesa sa Hungary na si Elizabeth Bathory, ang pinakamalupit na babae sa buong kasaysayan. Sa panahon ng kanyang paghahari ay may naitala namang mahigit 600 ang kanyang mga naging biktima. Dahil sa kanyang di matutumbasang kasamaan, si Elizabeth ay binansagan ding real-life na vampira. Dahil iniinom din niya at nililigo ang pulang likido ng mga biktima. At sa kasalukuyan ay naitala na siya sa Guinness World Records bilang most prolific female serial killer. Ngunit, papaano nga ba nagsimula ang kasamaan ni Elizabeth Bathory? Ito ang aalamin natin ngayon sa videong ito. Noong 1600s o 17th century, ang Hungary ay nahahati pa sa dalawang parte. Ang timog ay ang Ottoman Empire, inuokupa ng mga Turks. Ang hilaga naman ay ang Kingdom of Hungary. At sa kahariang ito ay ipinanganak si Elizabeth Bathory. Siya ay ipinanganak noong August 1560 sa Nyír Bátor, Hungary. Ang kanyang pamilya ay nabibilang naman sa mga nobles, dahil ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay parehong may mga katungkulan sa kaharian ng Hungary. Ang ilan ay mga knights, cardinals, judges, prinsipe, at iba pang mga mayayaman. Nagmamay-ari sila dito ng napakalawak na lupain, kasama na ang mga ari-arian nila na nasa Transylvania, Rome, at Poland. Sa panahong ito, ang mga Bathory ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya, kaya sila ay nirerespeto at kinatatakutan ng mga mamamayan na nasa mababa lang na antas, lalong-lalo na ng mga alipin. Ang mga magulang naman ni Elizabeth ay magkamag-anak lang. Ayon ng mga historian, ang mga ito ay kapwa distant cousins na parehong may surname na Bathory. Kaya maaaring ito ang dahilan na minsan nakakaranas si Elizabeth ng epileptic seizures. Pero hindi ito naging sagabal sa batang si Elizabeth Bathory. Bilang isang batang babae, ay nasisiyahan naman siya sa katayuan niya sa buhay, kayamanan, atensyon, at lalong-lalo na ang edukasyon. Kaya sa murang edad pa lang niya, ay natutunan na din niyang magsalita ng Hungarian, Slovak, Latin, German, at Greek. Pero ang tinatamasang ito ni Elizabeth ay naging dahilan din na naging spoiled siya na bata. Sa murang edad pa lang niyang ito, ay prone na siyang magalit at maging marahas sa kanyang mga tagapaglingkod at mga alipin. Ngunit sa kabila ng masama niyang pag-uugali, ay hindi siya pinaparusahan ng kanyang mga magulang. Sa halip ay ini-encourage lang siya, dahil nga mataas pa ang katayuan nila kumpara sa mga tagapaglingkod. Ang pag-uugaling ito ni Elizabeth ay dahil din sa kung ano ang mga nakikita niya sa kanyang paligid. Kadalasan ay nakikita niya kung paano parusahan ng pamilya niya ang mga magnanakaw, mga traidor, at mismong mga alipin. Kaya sa murang isip pa lang ni Elizabeth ay normal lang ito na mga gawain. Kaya sa panahon ding ito, ang mga Bathory ay hindi lang kilala sa kanilang mga yaman, kundi kilala din sila sa buong kaharian ng Hungary na malulupit na pamilya. Ayon sa records, noong kabataan ni Elizabeth ay isa itong sopistikada at napakagandang dalaga. At sa edad niyang 12 ay na-engage naman siya sa isang binata na nagmula din sa noble family. Ito ay si Ferenc Nadasdy. Ngunit sa panahon ding ito, si Elizabeth ay mahilig na sa sexual na aktibidad. Kaya nung nag-13 taong gulang na siya, ay nagkaroon naman siya ng lihim na relasyon sa isang peasant boy at nabuntis siya nito. Lihim din siyang nagbuntis at noong ipinanganak na niya ang bata, ay ipinadala niya ito sa malayo. Ngunit,
Ang lihim niyang relasyon sa peasant boy ay nalaman naman ni Ferenc Nadasdy. Kaya ang peasant boy ay pinarusahan ni Nadasdy. At ito ay tinapon sa lungga ng mababangis na mga aso. Ikinasal naman sila Elizabeth Bathory at Ferenc Nadasdy noong May 8, 1575. Dahil sa katayuan at kapangyarihan ng pamilya ni Elizabeth, ay mas pinili niya na gamitin at panatilihin ang pangalang Bathory. At simula nito ay sila na ang pinakamakapangyarihang mag-asawa sa buong kaharian ng Hungary. Sa taong 1585 ay isinilang naman ni Elizabeth ang panganay nilang anak. At sa paglipas ng mga taon ay sunod-sunod na silang nagkaroon ng mga anak. At naging abala naman si Elizabeth sa pagpapatakbo sa Kastilyo at sa pamamalakad ng kanilang mga ari-arian. Samantalang si Ferenc naman ay abala sa pakikipagdigma sa mga Ottomans. Binansagan din itong Black Knight ng Hungary dahil sa pagiging matapang at bayolente nito sa digmaan. Ngunit sa panahong ito ay responsibilidad naman ni Elizabeth na magbigay ng kanlungan sa daan-daang mga refugee ng Hungary. Kaya sa panahong ito ay umabot na din ng daan-daang katao ang naninirahan sa Cactus Castle. Pero karamihan sa kanila ay naninilbihan at nagpapaalipin na lang sa kondesa. Dahil sa digmaan ay minsan na lang din silang nagkikita ng asawa niya. Pero tuwing magkikita sila ay nagkakasundo naman silang dalawa kung paano tratuhin ang mga naninilbihan sa kanila, lalong-lalo na yung mga nagkasala. Tinuturoan pa siya mismo ni Ferenc kung paano mang-torture. Binigyan pa siya nito ng matulis na guwantes para ipangkalmot sa mga mukha. Kaya ang kalupitan ni Elizabeth ay nagpatuloy pa sa paglipas ng mga taon. At ang pinagbubuntanan niya ng galit ay mga kababaihan, edad 10 pataas. Sa taong 1598 ay isinilang naman ni Elizabeth ang panglima nilang anak. Nakasanayan na niya ang buhay na umalis at bumabalik sa digmaan ang asawang si Ferenc. Ngunit para lang lumigaya siya, ay pinagawan din siya nito mismo ng torture chamber at weapons. Kaya sa panahong ito ay mas lalo siyang kinatatakutan ng mga naninilbihan sa kanya. Humantong na nagsimula na din si Elizabeth na wakasan ang mga buhay ng mga ito. Isa-isa na lang naglalaho ang mga kababaihang naninilbihan sa Kastilyo. Sa taong 1601 ay mas lalo pang nadadagdagan ang mga biktima ni Elizabeth. Pero wala pa ring naghihinala dahil sa panahong ito ay wala namang may pakialam sa mga lower status katulad ng mga servants at mga alipin. Ngunit dumating ang panahon na naghihinala na ang isang pare dahil parati na lang siya pinapatawag ni Elizabeth para mag-perform ng funeral rites sa mga namayapang mga alipin na mga babae. Ang mga ito ay pumanaw daw dahil sa sakit na kolera. Kaya kinausap mismo ng pare si Elizabeth habang nasa publiko. Iminungkahi nito na hukayin muli ang makatawan para masuri. Pero nagalit lang ang kondesa sa pare at nagbabala pa na may mga makapangyarihan daw siya na mga kamag-anak at hindi kinukonsinti ang mga pang-aakusa. Ngunit kahit nalaman na ng ibang mamamayan ng Hungary ang balibalita patungkol kay Elizabeth, ay binaliwala lang nila ito dahil nga mga alipin lang ang mga biktima. Isa pa, takot din sila nakalabanin ang makapangyarihang pamilya na Bathory at Nadasdy. Ngunit sa panahon ding ito, ang asawa niya si Ferenc ay nagkakaroon na ng pananakit sa binti. Hanggang sa taong 1603 ay tuluyan na itong na-paralyze. At noong January 4, 1604, si Ferenc Nadasdy ay pumanaw sa edad na 48. Sa taong ito ay 44 na taong gulang naman si Elizabeth. Sa pagkawala ng kanyang asawa ay nagkaroon na din siya ng mga karelasyon. Ngunit mas lalo lang niyang pinagbubuntanan ng kalupitan ang mga naninilbihan sa kanya. Ito ay dahil na rin sa stress niya sa mga nakatambak na gawain ng kaharian. Wala na siyang katuwang pa sa pamamalakad ng mga ari-arian nila na nasa Transylvania at sa iba pang dako ng Hungary. Kaya, ang pagmamalupit niya sa mga kababaihan ay ginawa na rin niyang libangan. Nagkaroon na din siya ng 4 na mga kasabwat. Hinahanapan nila si Elizabeth ng posible pang bibiktimahin. Maliban sa mga alipin, ay nambibiktima din si Elizabeth ng mga dalaga mula sa nayon. Ipinapalabas niya sa mga magulang ng mga ito
na nag-o-offer siya sa kastilyo ng libreng etiquette lessons. Ang hindi alam ng ibang mamamayan ay naging impyerno na pala ang kastilyo ni Elizabeth Bathory. May isang dalaga na nagkamali lang sa pananahi, kaya pinarusahan na ito ng kondesa. Tinusok ang mga daliri nito ng karayom. Lahat ay nakakatikim ng parusa ni Elizabeth kahit kaunti lang na pagkakamali. Ang ilan ay kinukulong naman sa Bartolina na walang tubig at pagkain. Ang iba naman ay ginamitan ng pampalo hanggang si Elizabeth ay makontento. O di kaya ay kumukuha si Elizabeth ng napakainit na bakal para ipampaso. Ilan sa kanila ay tinatali din, pinapahira ng hani at iniiwan para ang mga ito ay putaktihin ng malanggam at iba pang mga insekto. Ang mga nabanggit ay ilan lang sa mga magagaang parusa. Ang mas pinakamalala nito ay yung dinadala na ni Elizabeth sa dungeon ang mga biktima. Ang hindi pinalad na mga babae ay ginagapos naman dito. Ang mga ito ay tinatanggalan ng mga parte. Iniiwan hanggang sa maubusan. Ang iba naman ay siniksik sa iron casket na may matutulis na bakal sa loob. Kung hindi naman niya pinaparusahan ang mga ito sa sarili niyang mga kamay, ay pinapalabas naman niya sila sa nagyayelong paligid na walang kasuotan. O di kaya ay tinatapon niya sa lungga ng mababangis na aso. May mga nagsasabi rin na nagpa-practice din umano si Elizabeth ng vampirism. Iniinom at nililigo daw nito ang mga dugo ng mga inosente at berhen para manumbalik ang kabataan nito at para makapagbigay ng lunas sa inborn nitong sakit na epilepsy. Dahil wala pang nakapagpigil kay Elizabeth, kaya paubos na din ang kanyang mga bibiktimahin. Ang karamihan sa mga dalagang mamamayan ay nabiktima na niya. Kaya dahil dito, noong 1609 ay nagsimula na siyang mambiktima ng mga dalagang nabibilang sa kanyang antas sa mga noble family. Ipinalabas naman niya sa pamilya ng mga ito na nag-o-offer siya ng edukasyon, lalong-lalo na ang fashions at etiquette lessons. Pero ang makababaihang ito ay dinidiretso niya sa dungeon at hindi na nakalabas pang buhay. Ang hindi niya alam na ang ginawa niya sa mga mayayamang anak ay magiging dahilan na mapipigilan na siya sa kanyang kasamaan. Nang magreklamo na ang pamilya ng mga dalagang ito, ay ipinalabas naman ni Elizabeth na ang iba ay nagkasakit daw at ang iba ay winakasan mismo ang sarili. Pero ang mga pamilya ng mga babaeng ito ay hindi pinaniniwalaan ang rason ni Elizabeth at nag-apil sila sa mismong hari na ng Hungary na si King Matthias II para maimbestigahan si Elizabeth. Kaya noong 1610 ay inappoint na ng hari ang highest ranking representative ng Hungary na si Georgi Thurzo para imbestigahan si Elizabeth Bathory. Ang tao ding ito ay nagkataon na kaibigan pala ng asawa ni Elizabeth na si Ferenc Nadasdy. Pero sa kabila nito ay nananatili pa rin ang loyalty niya sa hari. Kaya si Thurzo ay nagsimula ng mangolekta ng ebidensya laban kay Elizabeth. At nag-imbestiga mismo si Thurzo kasama ng mga armed guards sa kastilyo ni Bathory. At sa pagpunta nila dito, ay nakakita naman sila ng makatawan na nakabaon lang sa mababang hukay. Pero hindi nila nakita ang aktwal na pang-torch ni Elizabeth sa mga babae. At wala din silang nakitang mga bakas ng mga dugo. Pero sa taong 1611, ay umabot na rin ng mahigit 300 ang nagbigay ng statement laban kay Elizabeth. Kaya kahit hindi nila nakita ang ibang makatawan, ay kumbinsido naman si Thurzo na umabot ng daan-daan ang bilang ng mga biktima, batay na rin sa statement ng mga saksi at sa mismong mga kasabwat ni Elizabeth. Kaya sa taon ding ito, ay inaresto na nila ang kondesa at ang 4 pa niyang makasabwat. Sa araw ng paglilitis, ay narinig na umabot ng mahigit 600 ang tinatansyang bilang ng mga biktima. At dahil hindi na rin nakita ang ibang makatawan, ay nag-base na lang sila sa mga statement ng mga saksi at sa mismong mga kasabwat ni Elizabeth bilang ebidensya. Narinig sa araw na ito na may nakakita pala sa private book ni Elizabeth
At nakasulat dito ang mahigit 600 bilang ng mga biktima. Nang kumbinsido na ang mga opisyal, ay napatunayan na sila Elizabeth at ang 4 pa niyang makasabwat na guilty. Pero sa 80 lang na mga biktima. Ang 3 makasabwat niya ay pinarusahan ng execution at ang isa ay pinarusahan naman ng life imprisonment. Si Elizabeth ay nakaiwas naman sa parusang execution dahil sa status niya. Pinarusahan lang siya ng life imprisonment. Pero naka-house arrest lang sa kanyang kastilyo. Habang naka-confine si Elizabeth, ay ipinasa naman niya ang kanyang mga ari-arian sa kanyang mga anak at mga kamag-anak. August 21, 1614, si Elizabeth Bathory ay pumanaw. Inilibing siya sa Cactus Church Cemetery. Pero di kalaunan ay inilipat siya dahil ayaw ng mga mamamayan na makita sa publiko ang puntod ng kriminal na kondesa. Kaya si Elizabeth ay inilipat sa property ng mga Bathory. Subalit noong 1995, noong binuksan muli ang puntod ni Elizabeth, ay hindi na nila nakita pa ang malabi nito at walang nakakaalam kung nasaan ito. Sa paglipas ng panahon, ay nahati naman ang opinyon ng mga nagsubaybay sa kwento ni Elizabeth. May mga nagsasabi na maaaring siya ay na-frame up lang dahil sa pagiging makapangyarihan niyang babae noon. Pero marami ang mga nagsasabi na totoo ang krimen ni Elizabeth. Base na rin sa mga natagpuang torch weapon sa kastilyo at sa mga reports din na nagmula sa daan-daang mga saksi. At dito po nagtatapos ang kwento natin kay Elizabeth Bathory. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.